Nang dahil sa simpleng asaran sa ospital ang bagsak ng dalawang high school student matapos silang masaksak ng mga kaeskwela sa Pasig City. Ang rambulan ng mga estudyante nakuhanan pa ng video at agad nag-viral sa social media. Una sa balitang yan si Edniel Parosa. Viral sa social media ang video ng rambol na mga kabataang naka-uniforme pa ng pampublikong paaralan sa Pasig. Makikita sa kuhang matapos ang gulo. Isang estudyante ang duguan, makaraang masaksak ng karambulan. Sa panayam ng DZRH News, nakumpirmang mga mag-aaral ng Rizal High School ang sangkot sa insidente. 2 ang sugatan sa pananaksak ng kapwa mag-aaral, habang 7 minor de edad naman ang hawak na ngayon ng Pasig City Police, mga grade 7 to 10 students. Ayon kay Principal Richard Santos, stable na ang isa sa mga nasaktan habang kailangan namang operahan ng isang tinamaan umano sa baga. Kaninang umaga po meron pong update yung nanay nung isa na kung saan ito po yung merong malubhang tama na makikita po natin sa video. So as per mother po, kailangan po siyang operahan po dahil parang inabot po yata yung baga. Naku po. Ayon sa Pasig City Police, isa lamang sa mga sangkot ng nanaksak gamit ang na-recover ding folded knife. Nabatid na asaran lamang ang dahilan ng pagtatalong nag-ugat sa loob ng eskwelahan bago na uwi sa rambulan sa labas. Aminado si Santos na pahirapan sa kanilang masuyod o ma-inspeksyon ang lahat na gamit ng mga bata dahil sa laki ng kanilang populasyon. Challenging on the part of our security personnel kasi we have less than 13,000 students, junior and senior high school diyan. So talagang marami kami nakukumpiska na patalin. Kaya, talaga, ano? Ipa ko sa inyo, yung ating mga nakumpiskang patalin ay nakakaalarma ito kasi sa ating mga kabataan, lalong-lalo na sa ating mga magulang. Kinundina na pamalang syudad ng Pasig ang insidenteng isinangguni hindi lamang sa PNP, kundi maging sa Department of Education. Nakiusap naman ng LGU sa mga netizen na maging responsable sa pagbabahagi ng video para na rin sa proteksyon ng mga minor de edad. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan naman ang 2 minor de edad na estudyante matapos saksakin sa labas ng kanilang eskwelahan sa Iloilo City. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Sugatan ng 2 estudyante ng Iloilo City National High School sa pananaksak sa labas ng paaralan. Ang mga biktima na pawang mga lalaki ay 13 anyos na grade 7 student na nasugatan sa braso at 17 anyos na grade 12 student na may sugat sa likod. Sa investigasyon ng Iloilo City Police Station 4, sabay na lumabas sa gate ng paaralan ang grupo ng grade 7 at grupo ng grade 12 nagpaparinig hanggang sa nagkagulo. Ayon kay Captain Ryan Christ Inot na hepe ng Police Station 4, nakita ng tindera sa labas ng gate na may estudyante na kumuha ng kutsilyo sa kanyang bag at naglabas rin ng kutsilyo ang iba pa. Iniimbestigahan pa kung sinong nakasaksak sa mga biktima na parehong nasa establing kondisyon na. Na-recover ang 4 na kutsilyo mula sa mga nagrambol na estudyante. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa RH39, I'm Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang sangkot sa ilegal na droga ang nasa kote ng otoridad sa lalawigan ng Northern Samar sa bayan ng Lapinig matapos na isyuhan ng search warrant. Ayon sa report ng PNP, ang nasa kote listado bilang street-level individual na monitor ng mga pulis ang ilegal na gawain sa pagbibinta ng droga sa kaniyang mga parokyano. Ang pag-aristo naganap sa Barangay Putong ng naturang bayan. Ayon sa report ng PNP, ang akusado ay isang 30 anyos at residente ng naturang bayan. Positibo itong nakuha ng ilegal na droga na pinaghihinalang shabu sa ginawang search operation kasama ng mga witnesses. Matapos ang inventory, dinalang akusado sa estasyon na ngayon ay umaharap sa karampatang kaso sa ilegal na droga. Sa datos, lumalabas na ilan sa mga nahuli sa ilegal na droga sa lalawigan ay yung mga dati nang nakakulong at naghahain ng plea bargaining at ngayon ay balik kulungan ulit.
Mula sa MBC Network News, RH34 Chain Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang isang ama ng tahanan sa isinagawa drug bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Township Limay Bataan alas 9:40 kagabi. Kinilala ang suspect na si alias Ulagira, 47 taong gulang, may asawa at ama ito ng 9 na maliliit niyang anak. Siya ay nahuli matapos maakto ang nagbebenta ng ipinagbabawal na droga sa mga operatiba ng pulisya sa mga tauhan ni Police Major Ernesto Clemente, hepe ng Limay Police. Nakumpiska sa kanya ang nasa 3 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 20,400 pesos. Matatandaan na una nang nahuli at nakulong sa loob ng mahigit 9 na buwan ang asawa ng suspect dahil din sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Sa ngayon, inihanda na ang mga kasong isasampa laban kay alias Ulagira habang patuloy pa ang investigasyon upang matukoy kung sino ang pinagkukunan nito ng droga at ang iba pang sangkot sa illegal na gawain nito sa lugar. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napatay sa engkwentro kontra-militar ang 2 high-ranking leaders ng CPP-NPA sa bahagi ng Sitio Katipunan, Barangay San Lorenzo, Prosperidad, Agusan del Sur. Kinilala ng 4th Diamond Infantry Division ang 2 napatay na sina Larry Garcia alias Joven, commanding officer ng RSDG and EMRC, at isang alias Gaga o Garing, vice commanding officer naman ito ng RSDG and EMRC. Mula sa 3rd Special Forces Battalion na pinapangunahan ni Lieutenant Colonel Jason Pangandoyon sa ilalim ng 401st Infantry Brigade led by Acting Commander Colonel Emil Cruz ang nakaengkwentro ng CPP-NPA. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang opensiba ng militar sa mga lugar na pinaniniwala ang pinupugaran pa rin ng mga natitirang communist terrorist group, ayon pa kay 4th ID Commander Brigadier General Michel Anayron Jr. May kautusan umano mula sa itaas na tuloy-tuloy lang ang paghahanap at lalong pag-ibayuhin ang mga inisyatiba ng kasundaluhan sa paghahanap sa mga natitirang NPA sa Caraga Region. Ito'y matapos mapatay sina Maria Solarte at Larry Garcia. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinabi ko yan, ito ang kwelang hirit ng mga netizens sa rare sighting ng isang anglerfish na kilalang naninirahan sa kailaliman ng dagat. Nag-viral kasi ang di umunoy inspirational backstory sa kung paano nito nasilayan ang ganda ng araw. Ilang sandali bago ito pumanaw. Ang mga netizen may kani-kanilang kwelang hirit sa kung ano raw ba talaga ang sinabi ng viral anglerfish. Narito ang report ni Arnold Herrera. Isang isda, daan-daang kwento. Naging usap-usapan kamakailan ang pambihira at posibleng kauna-unahang sighting ng isang abyssal humpback anglerfish malapit sa surface ng Tenerife sa Spain ilang oras bago ito pumanaw. Bilang sanay ito sa kalaliman ng dagat, maraming nagulat na nakarating ito malapit sa surface ng tubig. Hinala ng ilang scientists, posibleng may kinalaman sa El Niño phenomenon ang pag-angat nito sa baybayin. Posible rin daw na nakakain ito ng isda na may swim bladder, kaya nabuhat ito paangat. O di naman kaya ay tinulak ng underwater volcanic activity. Ang munting kwento na ito, nanganak ng marami pang kwento. Ang pinaka nag-viral, mistulang poetic daw ang pagkamatay nito dahil buong buhay itong namuhay sa dilim pero sa kakaibang laro ng tadhana ay nasaksihan nito ang liwanag ng araw bago pumanaw. Sinamahan pa ito ng tila caption na so beautiful na parabang ito ang nasambit ng anglerfish. Agad naman itong ginawang biro ng mga Pinoy at naglabas ng kani-kanilang entry sa iba pang posibleng sinabi ng viral na isda. May nag-emote, may tila naging explorer, may isa pang ginawang social media posting ang pag-angat ng isda. At mayroon pang inedit ang video ng isang babae para magmukhang anglerfish. Wow, makakasama ko talaga si Jesus. Wow, ang ganda pala ang langit, ganon. Gusto mong makita ang nasa paligid. Dinala na ang mga labi ng isda sa Museum of Nature and Archaeology para mapag-aralan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa mundo naman ng pole vault, nasungkit ni Filipino pole vaulter at Olympian EJ Obiena ang silver medal sa ginanap na Springer Meeting Cut Bus 2025 sa Germany. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Nagpapatuloy ang pamamayagpag ni Filipino Olympian pole vaulter EJ Obiena sa pagsisimula ng kanyang indoor season ngayong taon. Nakuha kasi nito ang silver medal sa Men's Pole Vault International Springer Meeting Cottbus 2025 sa Germany. Na-clear ni EJ ang 5.65 meters para tuluyang makuha ang ikalawang pwesto. Nanguna sa naturang torneo si Sam Kendricks mula USA na tinalo naman ang 5.75 meters habang pumangatlo sa pwesto si Bocan Dalita Bere ng host country na may 5.65 meters. Magugunitang ito ang ikalawang magkasunod na podium finish ni Obiena matapos niyang makuha ang gintong medalya sa Orlen Copernicus Cup na ginanap naman sa Poland. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang victory party ang idinaos ng mga bida ng 50th Metro Manila Film Festival na And the Breadwinner Is. Ang worldwide gross kasi ng pelikulang pinagbibidahan ni Unkabogable star Vice Ganda umabot na sa 460 million pesos. Naritong report ni Showbiz Angel. Talagang winner ang And the Breadwinner Is ni Unkabogable star Vice Ganda. Ang worldwide gross ng comedy drama na entry sa 50th Metro Manila Film Festival umabot na sa 460 million pesos as of February 20. Sa IG story nga ng TV host actor na si Jong Hilario, ibinahagi nito ang ilang kuhang larawan mula sa kanilang victory party. Siyempre, present si Meme Vice, ganyan ang co-stars sa sina Eugene Domingo, Gladys Reyes, Malu de Guzman at ABS-CBN Executive Cory Vidanes. Nagpaabot din ito ng pagbati sa direktor ng pelikula na si June Robles Lana. Habang si Vice naman, labis din ang pasalamat sa lahat ng mga nanood ng pinagbidahang pelikula kung saan ito gumanap bilang si Bambi. Mga gunita na kamakailan lang, nag-uwi ng 3 parangal ang And the Breadwinner Is, kabilang na ang Film of the Year sa Platinum Stallion National Media Awards na personal na tinanggap ni Vice Ganda. Samantala, sa Marso nakatakdang ipalabas sa Japan ang And the Breadwinner Is bilang bahagi ng Osaka Asian Film Festival 2025. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga nakalap naming balita ngayong araw ng Biyernes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas. Hindi bukas, sa darating na Lunes. Sorry naman, masyadong masipag. Sa Lunes na po. Para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino. Para sa Pilipino, ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.